So, hello guys. So, ang topic natin ngayon is about absolute dependent motion. So, yung topic na to, ang pinag-uusapan dito is yung dalawang particles natin, yung movement ng dalawang particles natin are related to each other. Say, for example, kung titingnan natin itong nandito sa setup na to, once na gumalaw itong A, pag gumalaw itong block A, so gagalaw din yung block B in relation to block A. So, dependent yung galaw ng dalawang particles sa isa't isa. Eh, kung ano yung movement nung isa, yun din yung magiging movement nung isang particle natin. So, in solving for this particle, or in solving for this type of problems, ang gagawin lang natin is susundan lang natin itong procedure for analysis na kailangan natin para madali nating masolve yung mga ganitong uri ng problems. So, yung pinakauna dyan is to set up a fixed point of reference of datum line. So, usually, ginagamit to or nilalagay ang datum line na reference natin pa dun sa part na hindi gagalaw. Or simply, the uppermost pulley, usually dun na nilalagay yung ating datum line. Datum line. So, ngayon, since we have it here dito sa ating setup, sa setup na to, so pwede natin ilagay yung datum line dito na sa pinaka-center ng pulley na to. Since alam natin na itong pulley na to is naka-fixed and hindi gagalaw, so we may put the datum line dito sa part na to ng pulley natin. In which yan yung magiging reference ng lahat ng particles natin. Now, assuming na yung motion ng lahat ng ito, since we have different motions dito, assume tayo na yung downward sense nito is always positive. Yung pababa niya is positive. Okay? Pababa is positive. So, therefore, yun yung i-assume natin dito. Now, nakaset up na tayo ng datum line, which is eto. Punta tayo sa part 2. Establish position S coordinate along the direction of motion. Since nilagay natin yung direction of motion natin na pababa to be positive, so maglalagay tayo ng mga position S along here. So therefore, pababa rin. So for example, dito sa block A, lagay na natin siya as from yan. Galing sa datum line hanggang dun sa A, yan. Lagay natin to as distance ni A. Okay? So, yan yung isa natin. So, alam natin na once na gumalaw itong variable na to, itong particle na to, itong block A, pag gumalaw siya, ang tendency is iikli to since going up yung ating A. Okay? So, going up yung A, so, pwedeng umikli ito. Ito is hahaba. Okay? So, nakuha na natin yung SA, and then dito naman tayo sa B. From the datum line hanggang dun sa B, pwede natin siya ilagay as SB. Okay? SB. Ayan. Okay, nakuha na natin yung distances ng dalawa. And kung titingnan nyo, using geometry, sa part 3, using geometry or trigonometry, relate the position coordinates to the total length of chord. So kung titingnan natin, yung total length ng chord natin is naan dito. So from A, galing dito, yung natin na malaki. From A, here, papunta dyan, umikot doon, at saka bababa doon sa B natin. So ito yung total length ng chord natin up until here sa B. Okay? So kung i-relate natin yung geometry or trigonometric niya, so 'di ba? Para makuha natin yung total length ng chord L, so yung SA i-add natin and meron pa tayo diyan dito sa taas. 'Di ba? Ito part pa to ng length ng chord yung naan dito. Hindi nakikita, palitan natin ng kulay. Pink. Ayan, dito. Ayan. So, 'di ba? Meron tayong length ng chord diyan. Diyan pa. And ito is, i-consider natin to, pwede natin tong i-consider as constant since itong length ng chord na to is hindi to gagalaw. Regardless kung humikli man yung SA or humaba yung SB, hindi mapapalitan yung length ng chord natin dyan. So, kung ano yung length ng chord dyan, yun at yun pa rin yun. Iikot lang naman kasi yung pulley. So, therefore, pwede natin i-consider yan as constant. Pero pagdating sa calculations, usually, inalis naman na yung constancy na yan. Since pag kinuha natin yung derivative is magsi-zero lang naman.
Pero ilagay muna natin para makita nyo. So, using geometry or trigonometry, i-relate natin yung mga position na yan para makuha natin yung total length ng chord. L is equals to, so, di ba, ang kukunin muna natin is itong SA, mula dyan hanggang dyan, which is ito yung total length ng SA natin. So, SA plus yung constant natin na nasa taas, C1, plus itong SB natin. Itong SB is from the datum line, galing dyan sa datum line na yan, hanggang dito sa B. Ayan, ito yung SB natin. Ayan, yung length na yan. So, plus SB. Okay? So, next is, galing dito, we will take the first and second time derivative of the generated position equation, position coordinate equation, to get the velocity. Kasi di ba alam natin na yung distance, pag kinuha natin yung first derivative ng distance, velocity. And yung second time derivative ng distance is acceleration. So, pwede natin makuha yung velocity and acceleration ng mga motion ng particles na to. So, by taking the first and second derivative. So, pag kinuha natin yung first derivative, since L natin, yung total length ng chord is constant, assuming na yung chord natin is, hindi siya pwedeng mabinat. Hindi siya pwedeng mabatak or fixed yung chord ng length natin. Okay? Fixed yung length ng chord, assuming na fixed iyon. So, L is a constant. So, pag kinuha natin yung derivative nito, di ba, magzi-zero. Okay? So, ang derivative ng S or distance with respect to time, di ba, that is velocity. So, 0 is equals to velocity. Magiging velocity ito ni A. Since pag kinuha natin yung derivative nito, with respect to time, magiging velocity. Plus, derivative ng constant is 0. Plus, derivative nitong SB is velocity ni B. And pag dinerive ulit natin ito, makukuha na natin yung acceleration ni A plus acceleration ni B is equal to 0. So, yun yung relation ng dalawa, ng mga yon. Pag kinuha natin yung first and second time derivative. Now, assuming na, say example, we have velocity ni A na 4 meter per second, since ang kinuha natin na sense is downward to be positive, and ito is pataas, sa paglagay natin sa equation na to, di ba? VA plus VB is equal to 0. So, VA is equals to negative VB. Yan yung relation. Ito kasi yung importanteng makuha natin, yung relation ng dalawa, ng VA and VB, since they are dependent to one another. So, for example, ito is VA natin is going up and our sense is going down. So, therefore, ang kukunin natin is negative 4 meter per second, since itong direction ng VA is kinakounter yung sense na nilagay natin. So, sa calculation is, gagamitin natin is yung negative 4 meter per second. So, lalagay natin siya dito at negative 4 meter per second is equals to negative VB. So, makukuha natin yung VB natin na 4 meter per second, positive. So, therefore, since this is positive, pababa siya. Pababa siya. So, therefore, tama yung sense natin dito na yung VB natin is going down at a rate of 4 meter per second. So, ganun lang yung magsosolve ng mga ganitong uri ng problem. Susundan lang natin itong apat na procedure na to or steps. Okay, so let's solve another sample problem. So, in the setup, kung papansinin nyo, meron tayong velocity ni A at 3 meter per second. Ang hinahanap dito is ano ba yung magiging velocity ni B. Okay? At this very instant. Okay. So, kung papansinin nyo, meron tayo dalawang chord dito, isang orange at saka isang VB. So, di ba yung step 1 is to establish a datum line. Ang gagawin nating datum line is dito na lang sa may pulley na to, since ito yung fixed na pulley natin. So, dyan tayo maglalagay ng datum line. Yan, dyan na. So, ito na yung datum natin. Okay. So, next is to establish distances ng mga pulleys natin. So, ulit, assume natin na downward to be positive. Okay? Assume natin na downward to be positive. So, kukunin natin yung mga distances. Let's start dito sa A muna.
So, from the datum hanggang dun sa A, establish natin to as SA. Okay? So, ito, since wala tayong pangalan nito, we may assume na lagay natin siya as policy. Okay? Another variable, policy. So, from here, doon na tayo sa gitna. Doon na tayo sa center ng pulley. Lagay ng line. So, mula doon sa datum hanggang dyan, doon sa gitna ng pulley, from the datum hanggang here, gilid. Ito na yung SC natin. And from here hanggang dito sa B, dito na tayo maglagay. Since alam natin na kung ano yung magiging motion nitong pulley, yun na rin yung magiging motion nitong ating block B. Okay? So, yun na rin magiging motion nitong block B. So, dito na natin ilagay itong line na to at SB. Straighten lang natin. Yan. SB. Now, tingnan natin, meron tayong dalawa dyan na chord. Yung orange at saka yung purple. So, unahin muna natin ang pagkuha nitong ating orange na chord. So, assume natin na yung total length ng orange, kung titingnan natin is itong SA, kasi kasama siya sa orange, di ba? Ito, which is equivalent sa SA. So, SA plus, yung constant natin dito, assume natin siya as C1, plus, eto may SC tayo dito. Kung titingnan nyo, may SC dyan, and may SC din dito. Okay? So, dalawang SC. So, 2 SC plus, ito pa nandito, di ba kasama to dun sa chord? Lagay natin siya as C2, constant 2. So, isama muna natin para di nakakalito. Plus, ito, kasama siya sa chord, di ba? Lagay natin siya as C3 plus C3. Then, pag sama-samahin natin lahat ng constants, balik na rin lang natin, SA plus 2 SC is equals to L1 minus C1 minus C2 minus C3. Okay? So, yung SA plus 2SC, tama, ito na. Is equals to L1, lipat, 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 magma-minus yung tatlo. Okay? So, ang mangyayari ito, pag isahin na natin, since lahat naman sila constant, assume natin as line 1. So, makukuha natin yung SA plus 2 SC is equals to line 1. So, pinagsama-sama na natin lahat ng constants. Okay? So, lagay natin to as our chord 1. Okay. Punta naman tayo dun sa chord 2 natin. Dating sa chord 2, kung papansin ninyo, ang line na meron tayo is ito. Ayan. Kasi kasama siya sa chord 2. Ayan, dito sa part na to. Purple. Ayan, ito. Ayan, di ba? Ito ang part na yan. And kung titingnan nyo, para makuha natin ito, ayan, para makuha natin yung height na to, kailangan, di ba ito is SB, yung height na yan. Bawasan natin siya ng SC, makukuha na natin ito. Again, yung SB, ito yung SB. Bawasan natin ng SC, makukuha natin yung height na yan. So, therefore, malinaw na ang height na to, dito sa part na to, that is equal to SB minus SC. So, SB minus SC, ito na yan, plus itong constant dito, assume natin to as constant 4, plus C4, plus, ito na, itong mahaba. Ito, which is SB. SB plus, meron pa tayo dito, assume natin to as C5 is equals dun sa length 2 or dun sa total L2 natin. So, lahat ng constant pagsamahin natin sa right side ng equation. So, SB minus SC plus another SB
May SB dito, may SB dito. Pag inad natin, magiging 2 SB. Minus SC is equals to L2 minus C4 minus C5. C5 yan. Yan. Ito, pag-isahin rin natin. Assume natin to as L1. So, yung relationship is 2SB minus SC is equals to L1. Ayan na, meron na tayo dyan. Is equals to L1. So, ito is for the equation 2. Now, paano natin i-relate yung SA sa SB? So, ito, kung papansinin natin, itong SC na to, pag nilipat, ito na tayo sa equation 2. Pagtabihin natin yung dalawang equation. Pagtabihin natin yung dalawang equation, so, SA plus 2SC, ito na tayo. Is equals to L1 and 2SB is equals to 2SB minus SC is equals to L2. Yan. So, from here, makukuha natin yung SC natin which is equals to 2SB minus L2. Diba? Kasi lilipat natin to magiging plus, lipat natin to magiging minus. Yan, tama. And pwede na natin itong equation na to substitute dito sa kabila. Okay? So, substitute natin here, magiging SA is equals to 2, plus 2, di pala equals, plus 2 times, ano yung SC? Which is equal to 2 SB minus L2 is equals to L1. Okay? Simplify, SA is equals, laging equal, plus 2 times 2 is 4 SB minus 2 L2 is equals to L1. Then, i-derive na natin, part 3 or part 4. Derive na natin with respect to time. So, ano derivative ng distance A? Magiging VA plus 4. Derivative ng distance B is VB minus ito. Magzi-0. Tapos, magzi-0 din yan. Since constants ito and ito. Mga constants sila. So, therefore, makukuha natin yung relationship natin that VA is equals to negative 4VB. So, makukuha natin yung relationship between VA and VB. So, dito tayo. Punta tayo. Meron tayong VA dito at 3 meter per second and going up. Since sabi natin kanina, yung sense natin is going down to be positive. So, ang gagamitin natin na VA natin is negative. Okay? Gagamitin natin na VA natin is negative 3 since going up siya and kinounter niya yung sense natin. Since VA natin is equals to negative 3 is equals to negative 4VB. So, divide natin both sides by negative 4. So, VB natin is 3 over 4 meter per second. So, naging positive siya. So, this is going down. Yun yung direction ng VB natin. Okay? So, I hope na nagigets yung ating scenario. Let's proceed to another example. Ito na lang. In the pulley configuration shown, cylinder A has a downward velocity of 0.3 meter per second. Determine the velocity of B. Itong B daw na to. Okay? So, diba, step 1 is to establish a datum line na gagamitin natin. So, since ito yung uppermost pulley, dito na tayo mag-establish ng datum line. Tagilid.
Yan. So, yan yung datum line natin. So, makukuha natin yung part 2. Again, downward sense to be positive. Okay? Downward to be positive. Ito yung SA natin. From here up to here. Ayan. Doon na tayo sa pulley naglagay since alam natin na kung ano yung magiging motion nito, yun din yung magiging motion ng pulley natin. Yan yung SA. Okay? Next is ito yung SB. From dun sa datum line up until here, ito yung SB natin. Dito na rin tayo naglagay sa part na yan ng pulley. Now, titingnan nyo, ito is, dito na tayo maglalagay ng SC. Hindi dun sa datum. Kasi, papansinin nyo, itong sa part na to is fixed. Fixed yan, di ba? Galing dyan hanggang dyan. Fixed yan. So, naka-fix naman yan. So, dito na tayo sa part na to sa baba, maglalagay ng SC. Okay? So, papansinin nyo, yung chord natin, yung galaw ng chord natin, isa lang. Galing dito, punta dyan, punta dito, punta dun, punta dyan, tapos papunta ulit dun. So, isa lang yung bunong chord natin. So, therefore, isa lang na chord yung gagamitin natin dito. Now, using geometry or trigonometry, kukunin natin yung total length ng chord, L. Okay? Which is equal to mga alin yun. So, meron tayo ditong SC in which from here up to here, since kung papansinin nyo, medyo naka-angle siya, di ba? Pero kung sobrang liit ng diameter ng pulley, we may assume it as naka-straight na lang. So, pwede natin i-consider siya as SC na lang. So, SC ito, tas SC ulit ito. So, we have 2 SC. Dalawang SC. Yan, yung dalawang yan. Ito is constant. Huwag na natin isama. Since sabi natin, pag dinerive, nagsi-zero lang naman. Plus ito na, SB. Ayan, yan yung SB natin. Ito is constant. Yung nasa taas na yan, regardless, since naka-fixed. Constant yan. Plus, SA ito. Ito is constant. Ito is SA. So, dalawang SA is equals to L. Ngayon, titingnan natin, wala tayong value ng SC. Since ang meron lang tayo is velocity ng A downward, velocity ng A na 0.3 meter per second. Now, how are we going to solve for SC? Since SC natin is variable, di ba? Pwedeng gumalaw to, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas yung SC natin na yan. Now, how are we going to solve SC? Using a single variable lang. So, kung papansinin nyo, titingnan nyo itong SB, once na gumalaw itong SC, may relation silang dalawa, di ba? And sabi natin kanina, this is constant. So, example, lagay natin siya as constant H. Since naka-fixed yan dito, constant H. Now, to solve for this SC, kung papansinin nyo, itong SC na to, that is equal to yung SB minus yung constant H. Since H is constant, okay lang na kahit ito yung ma-eliminate. So, pwede nating palitan itong SC ng SB minus itong H natin. So, makukuha natin yung SC. So, therefore, magiging 2 times SB minus H plus SB plus 2 SA is equals to L1. Okay? Or L. So, distribute 2 SB minus 2H plus SB plus 2 SA is equals to L. L na lang yan. Huwag na yung 1. Isa lang naman pala yung chord. Yan, nakuha na natin. 2SB plus SB magiging 3SB. So, 3
SB plus 2, SA is equals to L plus 2H. Or constant naman yung dalawa. So, kunin natin yung derivative, maging 3 VB plus 2 VA is equals to 0. Okay? So, lipat natin. 2VA is equals to negative 3 VB. So, since meron tayong velocity ng A na 0.3 in downward sense, okay, going down, so positive ang kukunin natin since in-assume natin na positive is going down. So, positive ito. So, substitute natin yung 0.3. So, 2 times 0.3 is equals to negative 3 VB. Divide natin both sides by negative 3. Masosolve natin yung VB natin na calculator. 2 times 0.3 over VB natin na, or over negative 3, equal, makukuha natin siya at negative 0.2 meter per second. So, negative, indicating na kakounterin niya yung sense na nilagay natin. So, therefore, ang VB natin, ang final answer natin, VB is 0.2 meter per second. Kabaliktaran ng going down is going up. Yan yung magiging final answer natin. Okay? So, I hope na nagigets yung absolute dependent motion. And you may try solving for this sample problem. Take a screenshot and isolve ito.